things forever, ever, or never mind. Oh, Alright, so welcome back to another brand new video, and para sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-sign up or magre-register sa Lalamove Driver app. So ganito po yan, napakadali lang yan. Download muna natin yung application sa Play Store. Okay, kung iOS po kayo, iPhone gamit nyo, App Store, meron po yan. So download lang natin yan, 48 MB lang po yan, hintayin lang natin. Ready nyo na po yung inyong mga ORCR. Once na mag-fill up kayo dito, umaga po kayo mag-sign up. On the spot na kasi dito eh. Tuloy-tuloy na to hanggang sa pipicturean nyo yung documents nyo. Umaga po kayo or tanghali mag-fill up neto. Kasi on the spot yung picture, yung selfie, yung ganyan. Para malinaw nyo po mapicturean lahat. Okay, so once na ma-download nyo na yan, ma-install nyo na yan, open nyo na. Set natin location natin into Philippines. Okay, so meron ako i-explain sa inyo na maliit na detail tungkol dito sa Lalamove. So, makinig po kayo ng maigi, okay? Okay, agree? Next. And then, while using the app, allow, and then register. Ito nyo po yan, register. Wait lang, titingnan ako. Yung loading pa. So, dito mga tol, lagyan natin yung mobile number natin na nakakonect na sa GCash natin. So, yung mismong number natin na nakakonect sa GCash yung ilalagay natin ha. Yung dito i-register natin. City you'll drive in. So, saan po ba kayo? North Luzon, Cebu Island wide, o South Luzon? Ako po kasi is Manila NCR and South Luzon ako. Taga South Luzon kasi ako. So, ito po pipiliin ko. Kung kayo ay taga North, ito po piliin nyo. North and Central Luzon. So, yan yung sa akin, South Luzon. Set the vehicle type you own. So, ano po ba yung sasakyan ninyo? 4 wheels or motorsiklo? Anong klaseng sasakyan ba yan? Piliin lang po natin, ano? Sa akin po, motorsiklo. So, wala naman, isang lang talaga yun. Isang category lang yung motorsiklo yan. And then, I agree to Lalamove's terms and conditions. So, next na tayo, get started as a driver. Okay, so hingi po ng OTP code yan. Magte-text sa akin yung number. Kailangan active yung number nyo na yan. Nakaka-receive ng text. Okay, pag nakuha nyo na yung 4-digit PIN, enter lang po natin. 5745. 574. Ay! 45. Yun, so dito naman, create your account. Dito naman, name as shown on ID. So ano po ba yung pangalan natin sa ID natin na ipipicturean, which is yung driver's license natin. So, first name, middle initial, tapos last name. Halimbawa lang po Tapos, referral code nyo, kung may referral code po kayo. Yung referral code ko guys, lagay ko dito, gamitin nyo na rin Ito, VXUK V6. VXUK V6. So, once na ma-enter nyo na lahat yan, next. Okay, date of birth, month, day, year. Driver's license number. Wait lang. Ayan, diba yan? Halimbawa yan yung driver's license number nyo. So, next. So, binabara-bara ko lang guys para mabilis Vehicle plate number. Ano ba yung vehicle plate number nyo? Yan, halimbawa yan. So, next. Okay. Doon pag sinabing hindi lang eksaktong number ilalagay nyo dun guys. Kung may letter yung plate number nyo, ilalagay nyo rin po yun. Kunyari WB8612, mga ganyan. So kasama yung buong nandun sa plaka nyo, letter and word, hindi lang po yung number yung buong plaka ninyo. Dito binarabara ko lang, baka mamaya barbarahin nyo, i-reject po yung papel ninyo pag hindi accurate yung nasa tinype nyo dun sa pipicturean nyo na plaka ng sasakyan nyo. Okay, so dito may seminar kayo, slideshow lang. Basahin po natin ng maigi to. Unawain natin, intindihin yung kanilang mga rates, guidelines, ganyan. So, start natin. Yan. Services and rates, no? Sunod-sunod na po yan. Kunti-kunti nyo lang. Para maunawaan nyo po kung paano gumagana yung commission system nila o yung nila dito. Delivery fare nila. Kunti-kunti nyo ko lang, skip ko lang po ito para mabilis tayo Kayo po basahin nyo po yan at unawain.
Yan, kung paano gumagana yung, kung ano-ano yung differences ng mga booking. Kung hindi pa po kayo aware sa mga ganyan, so, kailangan nyo pong intindihin talaga at basahin yan. Saglit na lang po yan, biglan natin ng sapat na oras para maintindihan natin lahat at wala tayong masyadong tanong. Ayan, so sinasabi dito, nakapagpipicture natin yung sasakyan natin, yung mga documents natin, malinaw, maayos at kompletong detalye po dapat, ano? Hanggat maaari, yung original na papel na po yung pipicturean nyo. Tulad po nito sa akin, ito po yung ORCR, original na po yung colored na, para malinaw na po yung papel. Ay, pag pinicturean yung papel, malinaw po yung mga letrang nakasulat. Kasi yung Xerox, minsan malabo yung tinta nung pagkakaprint eh. Sa kotse naman po, sa motor natin, pag pipicturean natin yung sasakyan o motor natin, ayan, medyo naka-side view po. Ayan, nakita niyo po ba dyan? Medyo naka-side view po. Kita yung plaka at yung side view ng inyong vehicle. Okay? Para, pinaklaro ko lang po, ano? Continue. Continue. Tapos, oo, pinutin yan. Oo, naintindihan ko. So, submit. So, in-skip ko dito, mga tol, pero nabasa ko lahat yan, ano, nag-apply ako ng Lalamove. So, yan, training complete. Ito na, last step na tayo mga tol. So, vehicle ownership. Kayo po ba ang nagmamayari ng vehicle ninyo? O second hand owner kayo? O rental borrow? So, identify nyo po dyan. Ako po is registered owner. Sa akin po nakapangalan yung vehicle ko. Kaya, registered owner ilalagay ko. Dito, profile photo. Guys, on the spot kayo magpipicture dyan. Once na pinindot nyan, lalabas yung camera nyo. Mag-selfie kayo on the spot. So, mag-ayos lang po tayo para kung ano yung lalabas na picture, kung ano yung i-upload niya na picture dyan, yun yung lalabas sa mismong application nyo. Yun yung makikita ng customer. So, gawin po natin presentable yung ating sarili once na mag-picture tayo dyan. Driving license ID. So, ayun yung harap. Tapos meron, ay harap likod dyan. Driving license ID. Tapos ayun, driving license ID back. Harap likod po. So, kung pipicturean natin yung ating ID, okay. Make sure natin na maayos, malinaw at klaro yung ating pipicturean, ano? Huwag po natin gamitin yung mga camera nating malabo para mabasa ng kanilang mga staff yung in-upload natin ng mga documents. So, huwag po tayo magpicture ng ganito kalayo, no? Halimbawa, po, pipicturean ko yung aking ID. Halimbawa po, ito yung aking lisensya, no? Pipicture natin, huwag po ganyan kalayo, huwag hawak. Huwag po ganyan, huwag ganyan. Ilapag po natin sa isang specific na lamesa o kung saan man. At picture natin na ganyan. Diba? Kasi ganyan, malapit na malapit at lapat na lapat. Okay na, utal-utal na. So, ganyan, lapat na lapat po, ano? Kitang-kita yung buong ID nyo sa screen. Yan, nakikita naman po dyan sa camera ko eh. So, ganyan po, pati likod din po, yung likod nyo, pipicture nyo yung likod na ID nyo, ganun din. Ganyan. Huwag nyo po hawakan, ano? Huwag nyo pong gawin ganito, tapos pipicturean nyo. Huwag po ganun. I-reject po nila yan. So, ganito. Mas formal po yung ganito. Kung gusto nyo i-scanner ninyo para mas malinaw po yung picture na i-send or i-upload nyo. So, dito naman po tayo. Yan, CR ng vehicle. So, yun nga, gaya po sabi ko kanina, pag pipicturean nyo yung CR ng ito yung CR ng motor ko. Pag pinicturean nyo po ito, kailangan lapat na lapat lang. Lapat na lapat din po dun sa inyong screen. Malinaw at maliwalas, no? Pag pinicturean natin. O, pipicturean nyo, ganyan din po. O, i-adjust ko lang yung aking camera. So, ganyan na ganyan po. Yan, parang ganyan. Nakalapag lang po sa sahig or sa lamesa. Ayan, tapos ganyan. Tapos iwasan yung mga shadow. Kailangan maliwanag talaga, no? Kitang-kita lahat yan. Para po hindi kayo i-reject ni Lalamove. Okay? So, ganoon din po sa OR. So, yung CR, ito yung OR. So, ganoon din po sa OR ninyo. Pag pinicturean nyo, kailangan yung yung original at malinaw na pagkaka-picture. So, dito, vehicle back. Sinabi ko na po sa inyo kanina yan. Medyo patagilid po ang pag-picture. Halimbawa, ito po yung motor nyo. So, angle kayo banda dito sa gilid. Yung makikita yung side view at yung inyong plaka. So, once na ma-send nyo na lahat, ma-fill up nyo na lahat yan, ma-send nyo na lahat yan, dito, submit. No? Magbigay kayo ng 1 linggong palugit. Kapag sa loob ng 1 linggo, hindi kayo na-approve or pending lang talaga yung sinend nyo docs, pupunta na kayo sa office nila. Kung kayo ay taga North Luzon, ang office po nila ay sa may PTX, puntahan nyo. Doon lang yun, nag-iisa lang yun. Magtanong po kayo sa mga FB page ng Lalamove or sa mga kilala nyo, relatives nyo na Lalamove rider sa North, kung meron pa bang ibang facility sila dyan. Kasi ang alam ko sa PITX yung
kanilang main office ng Lalamove. Kung kayo taga South naman po kayo, no? South Luzon, sa Muntinlupa po yung office nila. At ako South Luzon, doon ako pumunta sa Muntinlupa. Sa loob ng 1 linggo, walang nangyari, punta na po kayo agad sa office nila para ma-approve na kayo sa inyong registration. Kasi sobrang tagal nila mag-approve dito sa kanilang application. Ang tagal. Inabot ako ng almost 3 weeks sa akin bago nila ako na-approve. Talagang pinuntahan ko pa doon bago na-approve. Pagdating nyo doon, kung maiksi lang naman yung pila, makasikaso kayo kagad, saglit lang naman po yan. Hihingin lang yung ID nyo, yung details nyo, tapos contact number, yung mismo phone na na-register nyo dito, i-verify nila yan. Tapos kapag tama naman yung mapag-send yung picture doon, okay, malinis naman, klaro naman, approve na yan. That day is, magta-top up na rin po kayo ng load sa inyong account. So ito po yun. So ang deposit sa akin is 300. Di ko po alam ngayon kung parang 500 na ata ang deposit nila ngayon, tinaasan nila. So yung deposit nyo na yan, hindi po yan magagalaw. Hanggat maaari nandyan lang po yan. Yun po yung buhay ng inyong Lalamove driver app. Kasi pag nawalan po, na zero po yan, possible ata ma-deactivate yung account or parang maboblock. Parang ganun. So hanggat maaari may laman para yun yung buhay ng inyong account. Yung deposit ko 300, hindi yan nagagalaw. Ito yung balance ko, yun yung tinatop up ko. So ang minimum top up dito is 100. Yan ay sagad 100. Wala nang ibababa pa yan. Ayan, minimum is 100. Ang sagad is, ayan, depende kung ano trip nyo, magkano trip nyo i-top up. Ako, mostly 200 lang top up ko. Or 100, kung magkano yung budget ko. So, top up kayo 100, dito yan papasok balance. Kapag bumiyahe-biyahe na kayo, mababawasan yun, 20-20, 10, 15. Dito yun mababawas sa balance. Pag nasagad yan, hindi na kayo makakabiyahe. So, magta-top up ulit kayo. Okay, so kung may iba pa kayong katanungan, mag-comment lang po kayo sa comment section. Sa abot ng mga kaya ko, sasagutin ko po lahat yan. And yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong tong video, please leave a like and subscribe. I'll see you guys next time.